Ramir Boulder po. Ito pong tatalakayin natin ngayon ang tungkol sa makailang ulit mang maghain ng impeachment ang iba't ibang grupo malinaw sa marami na hindi ito uusad. Wala namang matibay na batayan sapagkat walang ginagawang mali si Pangulong Bongbong Marcos. Sa halip na politika ang ingay, mas pinipili ng administrasyon ang tahimik. Ngunit konkretong pagtatrabaho para sa bayan. Ang tunay na sukatan ng pamumuno ay hindi ang dami ng paratang kundi ang resulta ng serbisyo. Hanggat malinaw ang konsensya at tapat ang layunin, mananatiling matatag ang pamahalaan at ang tiwala ng mamamayan. Tama po. Sang-ayon po ako dito. Makailang ulit mang mag-file ng impeachment ang iba't ibang grupo, alam naman nating hindi yan uusad dahil walang ginagawang mali si PBBM. Ayun po. Mali po ba ang ang magpaimbestiga sa mga anomalya sa gobyerno? Ang sinasabi po ng mga kalaban ay sila daw po ang mastermind. Si BBM daw po ang mastermind, kasama niya po ang kanyang pinsan ni si Martin Romualdez. Command responsibility daw po yan. Ano? Pero alam niyo po, napakalawak po kasi kapag ang salitang command responsibility. Ano? Ibig sabihin, pag gumawa ng kalukuhan yang mga tauhan mo, kasalanan mo, sa lawak ng trabaho ng pangulo, hmm, imposible. Hindi ako maniniwalang ganun na hindi po ganyan ang definition ng command responsibility. Ang command responsibility, pag nagbigay ka ng utos at hindi sununod at sinunod nga at gumawa ng kabalbalan, ay yung kabalbalan hindi mo na problema yun. Kasi may mga sariling ano yan pag-iisip yung mga yan Huh? Ganun ba? Oh. Marami pong nagsasabi na command responsibility daw po ni PBBM yan. Ipaano nga kapag hindi nga niya alam? May nagsasabi din, dapat alam niya dahil siya presidente. Tama, dapat alam niya. Matanong kita, ang ginawa mo bang kalukuhan, alam na lahat ng nanay mo? Di command responsibility din ng nanay mo yun. Yung mga ginawa mong kalukuhan na hindi alam ng nanay mo. Oh, di ba? Natural yan na sa magulang pupunta yan, ang sisi. Kasi nga, magulang Kahit naman ako, may mga anak ako. Huwag mong sabihin hindi mo pinangaralan ang anak mo. Ha? Nabusog yan sa pangangaral dito sa bahay, yung mga anak natin. Pero paglabas, iba na ang kasama niyan. Bagamat may tungkulin pa rin tayo, pero yung mga anak natin, marami nang nakakasalabuha pagdating dyan sa labas. Oh. Kapag sila na-impluwensyahan ng mga masasamang barkada, natural mayayakag yan hanggang sa mapahamak na yan. Pagpasok ng bahay, bibigyan mo ulit ng disiplina, didisiplinahin mo ulit. Oh. Paglabas, iba na naman yung kasama, magpapatuloy lang yan hanggang sa lumala. Ganun ang nangyayari ngayon. Si Bongbong Marcos, si PBBM lang po ang presidenteng inimbestigahan ang sarili niyang administrasyon.
Wala pong presidente ang gumawa niyan. Ha, na papaimbestigahan mo ang sarili mong gobyerno, tapos sinasabi ng iba, ah, ginagawang scapegoat lang yan. Sinasabi ng iba para ma-divert ang attention. Ano? Pinaimbestigahan niya, kunyari. Hindi ganun. Ano? Si PBBM po, hindi po ako naniniwalang kurap ito. Hindi rin po ako naniniwalang adik ito. Ano? Kagaya ng mga ibinibintang ng mga didilis diyan na adik daw, na bangag daw, ha? Na ngayon kurap naman. Hmm. Kailan ba nag-start ang corruption diyan? Oh, bakit hindi niyo tanong si Diskaya? Kailan ba nagsimula ang flood control anomaly? 'Di ba ng panahon ni Digong? Oh, malinaw 'yan sa sagot ni Diskaya 2016 nung tinanong siya ni Bato. Oh, lumala lang ng lumala kasi hindi nila naputol nung panahon ni Digong, hindi naputol 'yon. Ngayon lang pinutol 'yan dahil talagang rampant. Grabe ang sabwatan ng mga opisyalis na akala nila oh, na hindi na mapapansin. Eh napansin kasi malalim na eh. Pero mo, yung mga proyekto na ginagawa, substandard, bakit palaging may flood control uh, project taon-taon pero yung baha hindi nagbabago? Hindi nyo napapansin yun? Ako napansin ko yun eh. Lalong lumala ang pagbaha dito sa Metro Manila. Konting ulan lang, maya-maya hanggang tuhod na yung baha. Diyos mio. Di ba? Tapos ibibintang kung kailan nagkaroon ng presidenteng nagpaimbestiga sa mga corruption. Saan niyo ibibintang? Binibintang niyo sa kanya. Palibhasa, hindi kayo kakampi. Palibhasa, na-touch yung ego nyo. Ha? Oh. Maingay ang walang ginagawa. Tahimik ang may tinatapos. Ito po siya. Oh. Hindi lang po siya, ang ating Pangulo ay hindi po mahilig hagisan ng mga maanghang na salita. Hindi po siya ganun. Hindi kagaya ng mga Duterte. Ang mga Duterte, lahat yan palamura eh. Wala namang hindi palamura sa kanila eh. Oh. Pero yun ang gustong-gusto ng mga taga Davao na maging palamura sila. Palakpakan pa nga sila eh pag nagbumura yung mga yung kanilang leader eh. Palakpakan. Oh. Lalo na pag nagmumura si Digong. Palakpakan yan. Palakpakan yung mga Dabawenyo. Hiyawan. Tapos may mga nagdarasal. Nagdarasal na siya ay pinagdarasal nila si Digong na makauwi na raw. Paano nyo ipagdarasal ang isang taong mismong nagmumura sa Diyos? 'Di ba? Hindi hindi talaga maintindihan, hindi ko maintindihan. Ipinagdarasal, humihiling kayo ng dasal sa taong bayan na ipagdasal si Digong. Pero si Digong, minumura ang Diyos. Paano didinggin ng Diyos 'yun? 'Di ba? Pati Diyos dinadamay nyo rito. May mga video siya na grabe yung pagmumura niya sa Diyos natin. Ha? Oh. Yung creator daw ni Adan at saka ni Eve. Wala namang ibang creator eh, kundi yung Diyos Ama. Tapos minumura niya. Oh. 'Di ba?
Doon pa lang, mag-isip na kayo, kayong ah, mga kabig ni Duterte na humihingi kayo ng dasal, aba hindi pakikinggan ng Diyos yan. Kaya nga siya nagkaganyan dahil nga sa mga pagmumura niya eh. Oh. Dahil sa mga nagawa niyang kasalanan sa sangkatauhan, crimes against humanity. Oh. Yan ang binigay na parusa ng Diyos sa kanya. Sino ba ang mga taong nanlait sa Diyos? Hindi ito si Marilyn Monroe, natatandaan nyo? Nanlait sa Diyos yan. Si John Lennon, nilait niya ang Diyos. Tapos yung mga nag-build ng Titanic, nagsalita sila tungkol sa Diyos. Kahit Diyos daw, hindi makayang palubugin yun. Naku po, hahamunin mo ang Diyos. Naku. May paglalagyan ka pag hinaman mo ang Diyos. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ay siyang gumawa nitong ating kinakatayuang daigdig. Dahil kung wala siya, wala tayo dito. Totoo po 'yan. Hindi hindi po ano, ah, hindi po haka-haka 'yan. Totoo na may Diyos. Pero sa iba, ginagawang laro lang. Kagaya nitong si Digongyo. Ha? Kung murahin niya ang Diyos, ganun-ganun na lang. Sinasabi pa niya sa mga speech yan. Nasa video yan eh. Isasama niya daw yung kanyang mga kaalyado sa impyerno. Alam na alam ng buong sambayanan yan kasi na kalat yung video yan eh. Huwag niyong sabihin sa akin hindi yan totoo. Mga pinagsasabi niya yan. Sabi ng iba, biro lang daw yun. Hindi magandang biro yun kung biro. Oh, di ba? Hindi dapat sinasama dito yung pangalan ng Panginoon dahil banal po yun ng ating Diyos. Oh. Ito na. Kahit balik po tayo dito sa impeachment na isinampa. Ha? Kahit ilang beses man. Excuse me. Kahit ilang beses pang i-recycle ang salitang impeachment. Hindi pa rin nito napapalitan ang katotohanan ng kulang sa ebidensya ang ingay. Kulang po sa ebidensya. Sa gitna ng paulit-ulit na akusasyon, malinaw ang pinipiling direksyon ng administrasyon, trabaho kaysa drama. Trabaho, trabaho, trabaho. Trabaho kaysa drama. No? Ang pamumuno ay hindi nasisira sa chismis at press release, kundi nasusukat sa malinaw na programa, konkretong aksyon, at direksyong ramdam ng mamamayan. Kung ang oposisyon ay umaasa sa ingay para gumalaw ang politika, ang gobyerno naman ay umaasa sa resulta. At sa huli, resulta ang hinahanap ng bayan, hindi eksena. Ramiro Boulder po.